Hello mga bibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Buti pa si VP Sara may ginagawang solusyon at tulong para sa mga OFWs sa Middle East. Hindi katulad ni BBM na sinabi na ni BBM na ay maghanap kayo ng safe na lugar dyan. Hala ka, BBM, pahiya ka sa iyong VP, oh. Si VP Sara may solusyon. May point person na kinukontak ng OVP kung sino yung gustong uuwi sa Pilipinas, sino yung tutulungan ng OVP, at nakahanda ang OVP tumulong sa kanila. O makabibig, at si VP Sara, may impormasyon na pala na pwede na pala na open na daw yung airport doon. Pero si BBM hindi pa rin alam. Naku po, ano ba naman to? Nasaan yung bilyones ng mga confidential funds ni BBM, mga intelligence funds versus VP Sara na kukunti lang ang ang budget at walang confidential funds to, ha? Buti pa si VP Sara, oy. Nag-iisip. Kahit silently working ka, bibig, kahit kapos na kapos sa budget, pero ginagawa lahat para matulungan lang ating mga OFW dyan sa Middle East. Ito yung totoong may malasakit. Ito yung totoong nag-iisip kung ano ang pwedeng maitulong sa mga taong nangangailangan ng or nandun sa tensyon ng gera. O, pakinggan natin, ha. Parang kung ako si BBM, mapapahiya ako. Oy. Parang nagmumukhang wala akong ginawa. 'Di ba? At merong ginawang tamang aking vice presidente. Nakulang lang ang kanilang budget pero talagang pinagkasya nila. Pinagkasya ni VP Sara. Kahit maliit lang. Sabi ni VP Sara, hindi lahat ma-accommodate namin pero tutulong kami. At meron na kaming point person na posibleng yung lapitan. Oh. And they're working, mga kabibig. Let's watch this video. Mga speeches nila parang sinasabi, magano kayo, pumunta kayo sa safe na lugar, parang kanya-kanya, bahala kayo sa sarili nyo muna. Dahil hindi tayo pwedeng makapagpadala dyan ng aeroplano, hindi rin naman pwede yung land travel. So kayo ba nagugulat na ganito yung trato nila? Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila. Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa yun. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City pero sabi namin, sige sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan man, saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Kaya lang, VP, sarado ang airspace. Tsaka baka daw pabagsakin yung aeroplano. Hindi kasi yung isang kaibigan ko galing Dubai, papauwi na siya kasi nagbukas na yung siguro limitado pero hindi sarado. Kasi yung kaibigan ko, papauwi na siya ng Pilipinas. Alam mo kung presidente ka, alam mo itong lahat na nangyayaring ito eh. Alam mo kung paano ka maghanap ng solusyon para matulungan yung mga taong gustong umuwi, yung stranded, at yung magpa-repatriation. VP Sara, alam niya. Alam niya kung ano ang updates doon sa Dubai, sa Middle East. Hala ka. Limitado ang budget ng OVP pero alam niya kung ano ang nangyayari sa ating mga OFW dyan sa Middle East. 'Di ba? Pero si BBM, anong sabi ni BBM? Maghanap kayo ng safe place. Hindi pa pwede sa sa Himpapawid. Baka kayo, matira kayo. Pero si BB Sara sabi niya, hindi Pero limited siya. Pero pwedeng may magawa ang gobyerno. Kasi yung ibang bansa like US, like sa Canada, yung sa Australia, kinukuha na lang yung mga nila,
yung mga tao nila nandun sa Middle East, pinapauwi na nila. Kung kaya nila na papauwiin, i-repatriate yung mga tauhan, mga tao nila at pauwiin sa ibang bansa. Bakit hindi kaya ng Pilipinas? Sabi ni BP Sara, madali lang yan. Commercial flight siya. Meron po bang planong OVP para tulungan ng mga OFW natin? Meron kaming point person, meron kaming tao sa Office of the Vice President na itong tao na ito in charge siya sa mga tinatawag na parallel groups. Dating campaign support groups na naging ngayon ay mga supporters pa rin ko at ng Office of the Vice President na nasa iba't ibang lugar. So tinatanong namin sila, yung mga nasa Middle East, meron ba sa inyo ang gustong umuwi? Kasi baka meron kaming matulong sa inyo sa pag-uwi ninyo once meron ng magbukas na commercial flights kung saan man kayo. Handa ang OVP din tumulong. Yes, limited yung capacity namin na tumulong, pero handa kami na tumulong doon sa mga gusto talagang umuwi. So far, tinatanong ko yung tao namin sa Office of the Vice President, tinatanong ko siya kung meron ba nagsabi sa kanya na gustong umuwi, kailangan ng tulong. Lahat daw nagsasabi na ay nilang umuwi kasi wala silang uuwian dito sa administrasyon ni BBM, walang trabaho na maibibigay sa kanila. At paano na lang daw yung mga anak nila magugutom. Pero sinabi pa rin namin na kung meron man gustong umuwi, ay ipaalam sa kanya at hahanapan namin ng paraan paano kami makatulong sa kanila para mabalik sila dito sa Pilipinas. Alam mo, nahihiya talaga ako sa mga kababayan natin dahil nakita nyo naman yung ilang oras. Diba? Sabi ni VP, hinahanapan ng paraan. Yun ang tamang politiko. Yun ang tamang dapat gawin ni Bongbong Marcos. Hindi yung sabing maghanap kayo ng safe place. Hindi dapat ganon. Sinabi ni Bongbong, maghanap kami ng paraan. Kung sino yung gustong umuwi, hanapin nyo ito, o punta kayo sa embassy, magpalista kayo doon kayo, maghanap, ang embassy ay magbibigay ng safe place, doon kayo magstay sa gustong umuwi, maghanap kami ng paraan para mapauwi kayo dito, repatriation. Pero wala eh. Anong sabi ni BBM? Maghanap kayo ng safe place. Alak ka. Natin na pinag-uusapan na impeachment at panggagago ng mga miyembro ng House of Representatives na ang daming mga kababayan natin na mas malaki pa yung problema nila ba? Tulad niyan, naiipit sa giyera. Hindi alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Agree. Nag-aalala sa kaligtasan nila. Yung mga kababayan natin na walang trabaho, nandito sa Pilipinas, walang trabaho, walang oportunidad. Mga negosyo ng mga businessman dito sa Pilipinas, bagsak, walang kita. May kita man, sobrang liit. Nagugutom natin ng mga kababayan. Ang dami nun. Na parang tipong araw-araw nila hinahanap yung pera pambili ng pagkain. Hindi na nga nila maisip araw-araw paano yung ligo ko eh. Kasi paggising nila, saan ko hahanapin ang pambili ng bigas mamayang hapon? Agree ka, baby. Ang daming, yung mga nagkakasakit, sobrang dami nun na hindi nila alam saan nila kukunin yung pang-chemo therapy nila. Tapos, nakakahiya sa ating mga kababayan na ganito pa rin. Nandito pa rin tayo sa politika, nandito pa rin tayo sa impeachment. Tapos sila, hindi na nila alam saan nila hanapin yung hope, yung pag-asa. Saan nila panghahawakan yung pag-asa ng kinabukasan nila. Kasi nakikita ko yung yung na parang ibalik ang tapang at malasakit. Kasi nawala po talaga yung ganoon sa gobyerno. Dati, nung panahon ni Pangulong Duterte, naramdaman niya ng mga OFW yung malasakit. Agree. Pero nakakalungkot lang isipin, ayaw nilang umuwi kasi wala silang uuwian. Kahit Delikado. delikado na yung buhay nila. But no choice. Yun yung sinasabi. Pero firm si Pangulong Duterte before, nung
naglatag siya ng parang deployment ban sa Kuwait noon eh. Na kahit na ayaw ng mga Pilipino, firm siya, hindi, madidisgrasya kayo eh. Kasi merong pang-aabuso sa mga Pilipino doon noon eh. So talagang kahit hindi nasusunod yung yung tao, ang nasusunod talaga yung presidente. Ano yung tama? Kung ano yung tama, kung ano yung kailangan. O kasi talaga ang Pilipino, magaling yan sa ganyan, yung kapit sa patalim eh, VP eh, di ba? Minsan gagawin na lang nila kahit na mahirap kasi may mga pamilya silang rito, may mga pamilya silang sinusuportahan dito sa Pilipinas. Isa pa yan sa problema natin, human trafficking. Yung dito sa Pilipinas nire-recruit, maayos basahin sa papel. Oo, ang grabe na. Ang dami palang nakikita ni VP Sara ng problema ng Pilipinas, no? Si Bongbong Marcos, nakikita kaya itong mga binanggit ni VP Sara ng mga problema? Kasi bilang isang vice presidente, no? Talagang hindi mo ito look out eh. Look out ito ng presidente. Ito yung mga problema, ano ang mga countermeasures mo, paano mo solusyonan. Pero wala tayong nararamdaman na may solusyon. Kasi kung meron pa sana itong na-solution or na-solusyonan to, hindi ito babanggitin ni VP Sara. Di ba, Kabibig? Pero walang solusyon. At lalo itong, anong tawag ito, lumala mga kapibig. Oo, magtatrabaho ka bilang waitress. Ganon. Pagdating doon, nagtrabaho sa bar, nagmamasahe yung mga tawag, dirty massage, yung ganon. So, isa pa yan sa problema din natin. Pero firm din naman ngayon ng gobyerno. Firm na i-impeach si VP Sara. Oo, 3 years nilang plano yun, Banat Bay, antindi. Diba? Oo, kasi sa kanila walang distraction. Nagkakagera na, basta kami impeach namin si VP. Tama. Diba? Kaya firm din sila. Kumbaga, pinag-uusapan nila yung kung paano ililift yung excise tax sa gasolina, pinagpaplanuhan pa lang nila. Pero kay VP Sara, yung plano nila talagang tapos na. Oo. And speaking of that, VP, posible na ma-impeach kayo ulit sa Kongreso. Kaya nyo bang sabihin sa mga Pilipino ngayon na malinis kayong nagtrabaho bilang DepEd Secretary at bilang Vice President ng Pilipinas? Walang makakapag-question sa trabaho ko at sa mga accomplishments ng lahat ng mga nadaanan ko na opisina. Napakarami ng accomplishments namin sa Davao City noong ako ay mayor noong 2016 hanggang noong 2022. In fact, kahit noong 2010 to 2013. Makikita yon sa mga awards na nakuha. More than 200 awards and recognition ang nakuha ng Davao City sa mga projects and programs na ginawa namin doon sa Davao City. Bumaba ako bilang mayor na number 8 richest kami, number 4 most competitive kami, insurgency free kami, debt free kami, walang utang na iniwan. So walang makakapagsabi at walang makakakasyon sa kapasidad ko na magtrabaho ng maayos. Kahit sa Department of Education, meron kaming matatag agenda. Mabilis namin na nagawa yung pag-roll out ng curriculum. Napabalik namin ang mga bata. Isang araw lang from modular, no classes, balik kayo lahat sa paaralan. Meron kaming basic education report taon-taon. Sinasabi namin sa mga taong bayan kung ano yung nagawa na, ano yung hindi pa nagawa, at bakit hindi pa nagawa. Sa Office of the Vice President, makikita ninyo, konti na lang yung projects namin, 10 na lang yung projects namin doon dahil tinanggal nga yung budget namin. Pero nakikita nyo yung accomplishments namin. Nakikita nyo yung unmodified opinion ng Commission on Audit. Every year, naglalabas kami ng accomplishment report. Every year, naglalabas kami ng pasidungog. Sinasabi namin doon ano bang nagawa ng Office of the Vice President. Isa sa mga pinaka proud and honored ako
na kasi lagi ako sa trabaho, sinasali ko talaga yung mga kasama ko eh. Kasi ako lang naman yung nag-iisip eh at nagsasabi, ito ang gawin. Lahat nung kailangan gawin sa baba, kasama ko sa opisina yung gumagawa nun. Proud ako sa accomplishment nila na nagawa nila yung Disaster Operations Center. Wala yun sa kahit anong dating opisina ng Office of the Vice President. Ooh. Proud ako na instead of 6 years, ang aming tree planting activity ay natapos ang 1 million trees sa 3 taon. So ibig sabihin, mas makakatanim pa kami ng mas marami pa. Wow, ganyan. Proud ako Future and future. na inakyat nila yung mga bundok para pumunta sa mga barangay kung saan yung mga bata walang mga school supplies. At ito yung mga Galing. sinasabi ko, highly vulnerable sa recruitment sa illegal o kung hindi man, hindi natatapos yung pag-aaral. So, napakarami ng accomplishments namin. Walang makaka-question sa trabaho ko at sa kapasidad namin ng team sa Office of the Vice President na magbigay ng maayos na programa at proyekto para sa taong bayan. Oh, Claire Castro. At yung naghahanap ng kung ano ang nagawa ni VP. Oh, na-mention na ni Vice President Sara Duterte ha. I-take down notes nyo, hanapin nyo, i-check nyo kung totoo o hindi. Kasi nakakahiya naman na puro sinasabi nyo wala nagawa ang Office of the Vice President, puro na bakasyon. Di ba palagi, yun ang mga tagline nyo, mga title nyo eh. Oh, VP Sara mention all the works and achievements ng Office of the Vice President. O, kayo na ang bahalang mag-research, kayo na ang bahalang maghanap ng ebidensya kung totoo man or hindi. Kung hindi totoo, banatan nyo. Pero kung totoo, i-acknowledge nyo rin. Kasi naging unfair kayo. Naging biased kayo. Yun lang kabibig ang ating libak-libak for it. Buti pa si VP Sara. May gagawing hakbang para sa mga OFW, pero si BBM, may gagawing hakbang ba? So far, ito pa naman ang report ni BBM. Wala pa naman, nag-report na ba si BBM? Ito na ang sabi ni BBM, oh. Ito ba? Saan ba? Ito na. Walang lumilipad na eroplano at yung mga airport ay tinatamaan na. We have heard reports of attacks on different airports around the region. Generally this is by Iran. Yung mga tumulong sa Amerika at yung mga bansa na tumulong sa Amerika ay inaatake ngayon ng Iran as retaliatory strikes. Kaya very fluid ang situation. Ang assessment namin is delikado siguro magpalipad. Kahit na kaya nating magkumuha ng eroplano at ipasok, wala tayong magagawa. Dahil, number one, the airports are closed. There are all no-fly zones. This is a combat area. And ang kinakatakutan ko sa lahat ay yung nangyari, I'm sure nabalitaan ninyo lahat, 3 fighter jet ng Amerikano ay pinabagsak ng Kuwait by mistake. So, kung commercial airline, baka magkamali din at baka they will attack it by mistake. So that's what we are worried about. So siguro yung pagpalipad ay hindi muna natin gagawin. Ngayon, baka bombahin yun. Some hostile movement. So that is also dangerous. Although that will be the best option that we will have in the immediate future. Dahil nga kinakatakutan pa natin yung pagpalipad. So ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Ayun. Narinig nyo na ha. So, sa palagay nyo, sino ang karapat dapat maging presidente? Yun lang kabibig ang ating This Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan.
Buti pa si VP Sara, may plano si BBM. Stay safe lang. Safe lang kayo ha. Grabe, oh.